rapture na po anytime, then 7 years of tribulation, then alam naman natin right after that, darating na po yung second coming. Ibig sabihin, na-unfold na po sa ating mga mata yung ilang mga kaganapan. Hindi lang po natin sigurado kung ang Gog and Magog na nandito po ngayon sa Israel, ito na nga po ba yun, yung sinasabi sa Ezekiel, o kasi may Gog and Magog din pong sinasabi sa aklat ng Revelation, di po ba? Whatever is that, ang importante po, focus po tayo doon sa now natin. Hindi pa po na-unfold yung iba. Pero right now, meron pa po tayong dapat mga ma-discover. Huwag tayong papayag na darating yung rapture na hindi tayo nakakalaya doon sa ilang mga mali na sistema o mga doktrina. Tulad na lang po nitong tungkol sa pastor. Ang pastor po ay titulo lamang ni Jesus. The title pastor belongs only to the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, siya po ang pinaka tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. He's the shepherd of our life. He's the lover of our souls. The Lord Jesus Christ. So, ang title na pastor ay sa Panginoong Hesukristo lamang po. I heard someone preach this morning, sabi niyang ganon, kanyang ganon. Kasi sa isang church, ang spotlight nasa pastor. And I said, no. The spotlight should be on Jesus. Hindi rin po sa atin, kay Jesus po ang spotlight. At tayo po, pantay-pantay po tayo. No, pantay-pantay po tayo. Ano po tawag sa atin? We are believers. We are brethren. We are equally sharing the forgiveness na ibinigay ni Lord through His grace. Ganun po yon. Pwede po tayo magtawagan ng kapatid. Hi brother, hi sister, hello brethren. Ganun. Yun po ang biblical. So, isa pa po yung title ng high priest sa Panginoong Hesukristo rin to. Kasi kung titignan po ninyo, kayo na lang po bumasa. Ang talata po nito, Hebrews chapter 3 verse 1. So maliwanag to, Jesus is our high priest. So anyway, itong priest hindi naman po ito pinagtatalunan dahil to obvious na alam naman natin ang priest bihirang gamitin ngayon, pero yung pastor ginagamit po nila yan. Pero malalaman po natin mamaya, ilang beses bang binanggit sa New Testament ang pastor. Okay? So tingnan natin dito. Bakit ko po nasabi na si Jesus lang ang pastor? Because Jesus is the good shepherd. Buksan natin sa John 10:11. I am the good shepherd. A good shepherd must lay down his life for his sheep. Sino ba yung good shepherd? Si Jesus. At ang shepherd, pastor. Amen? Yes. Okay. So, isa pa po. Isa pang controversial. The title bishop. Meron po kaming kilala rito. Dati pastor. Ngayon naging bishop na eh. Tuwang-tuwa yung mga member niya. Wow, promoted. Ganun po ba yun? Hindi po. A big no. Hindi po ganun yun. Ano yun? Tradition nila. Biblical ba? Hindi. Okay. The title bishop belongs only to Jesus also. Hindi po. Ano nangyayari sa mundo? World. Hello, what's happening to the world? May mga talata tayo dyan. 1 Peter chapter 2 verse 25. Diba? Jesus is the shepherd, pastor, and bishop of our souls. Basahin niyo 1 Peter chapter 2 verse 25. Tama ba yung sulat ko? Verse 25. 1 Peter chapter 2 verse 25. Malapit na pong rapture, dapat makalaya po tayo sa mga maling turong ganyan. Ano po? Susunod. What Jesus gave to the church, ito na. Ito yung pinakagusto natin magkaroon tayo ng parte. Di ba? Ganyan po ang tao Gusto niya, sikat siya, may party siya, spotlight sa kanya. Hindi po ganyan. Si Jesus po, siya po ang head pastor. Pero what Jesus gave to the church are the function, not the title. Ulitin po natin. Ano po? What Jesus gave to the church. Tayo ba yung church? Tayo pong mga believers. Hindi building ha. What Jesus gave to the church are the functions, not the title. So, ibig sabihin, nandito ako sa YouTube, I'm sharing the good news, I'm sharing the truths about the Bible. Actually, real truths to. Ito lang po, bare truths yan. Walang dagdag, walang bawas. Itong ginagawa ko pong ito, you can call me, ginagawa ko yung function ng pagiging pastor, but don't call me pastor or bishop or anything else, no? Kasi nakalagay po ito sa Ephesians chapter 4 verse 12, ito na po.
Alam po ba ninyo, one time lang nag-appear sa New Testament ang salitang pastor. At magugulat po kayo, hindi po siya singular. Plural siya. Sabi niya rito, some of you are blah blah blah, ganon-ganon. And some of you are pastors and teachers. Yan, basahin nyo yan. Ephesians chapter 4 verse 12. Kahit anong Biblia po ang basahin nyo, kahit anong Biblia po ang gamitin nyo, hinahamon ko kayo, mababasa nyo, pastors. Pastors, hindi pastor. No? Sa Tagalog, mga pastor, mga tagapagturo o mga guro. Okay. Ngayon, tingnan po nating mabuti. Meron po kasing tinatawag yung mga pilosopo. Mahilig pong mamilosopo. Ako hindi ko po pinapansin ng mga pilosopo. Masasayang lang po ang oras ko. Very precious ang time ko. Sapagkat ang time ko, bigay ni Jesus, gamitin natin sa sharing of the good news and the truths na makarating sa mga tao. Kaysa pumatol tayo sa mga negatives. Ano po? So, makikita po natin dito. May sinasabi po si Jesus dito sa Matthew chapter 23 verse 8. Huwag kayong magpatawag ng guro o rabbi. Yung rabbi po, yan po ay salitang ginagamit po nila ng mga Hudyo. Rabbi, tagapagturo o guro. Sabi niya, huwag kayong magpapatawag ng guro sapagkat meron lamang kayong iisang guro, ang anak ng Diyos. Sino ba yung anak ng Diyos? Jesus Christ. Diba? So, si Jesus lang po ang ating teacher. O tapos sasabihin ng iba, paano yung teacher natin doon sa ikasado nung grade 1 tayo hanggang makagraduate tayo ng college? Yan po mga teacher po yan. Ang sinasabi po ng Jesus, makinig po mabuti, ang sinasabi po ng Jesus sa Matthew 23 verse 8, huwag ka magpapatawag ng guro when it comes to spiritual. When it comes to things of the Bible, when it comes to things of faith, don't call yourself a rabbi or a guru or a teacher. Sino may sabi niyan? Ako, hindi po. Maliwanag po yan. Matthew chapter 23 verse 8. That's the context of it. Okay. Yung iba kasi, natawa ko dito. Yung iba nagpapatawag na kasi ng reverend pastor. Oh, tawag dun sa sinasabi kong kakilala ko dati na instituto, reverend pastor. Natatawa ako, Panginoon ko. Reverend pastor, at mas worse pa po, yung iba, most reverend pastor. Bagay na hindi ginawa ni Jesus. Bagay na hindi pinatawag ni Jesus sa kanyang sarili. Lumalabas, mataas pa sila kay Jesus Christ. Yan ang sinasabi ko. Okay? Ang napag-aralan nila, napag-aralan ng mundo. Hindi po ganyan ang turo ng Biblia. Maliwanag po yan. Okay? Kaya, peace po tayo. Mahal ko po ang mga Kristiyanong kapwa ko Kristiyano. Kaya lang, point ko lang po, malungkot kasi ako. Spotlight kasi nasa pastor. Really? Paano yung Diyos na naging tao, na namatay para sa atin? Inalis mo ng spotlight si Jesus. Pag yan ang usapan, hindi ako papayag. Sasabihin ko ang truth. Di ba? Kaya ito naman po ang payo ko po sa inyo. Upon hearing this truth coming from the Word of God, coming from the words of Jesus, ito pong sasabihin ko, wag na po kayo magpapatawag ng pastor, utang na loob. Di ba? Opo, yes, we function as pastors. Alam ko po yan. Okay? We function as pastors, ano pa yung iba? Evangelists, teachers, etc., etc. Okay? But the true pastor is Jesus Christ. Okay? And the title belongs only to Jesus, the lover of our souls. Mag-subscribe ka na. Click mo ang notification bell. Share the video. Share Jesus. Dito po wala po kung tinutunggali. Mahal ko po kayong lahat. Kaya lang ang concern ko, para-rapture na, parating na ang Jesus, parating na ang God of Gods na si Jesus. Hindi pa po kayo nakakalaya sa ganyang sistema ng mga institutional churches. It's high time for you to say, wave goodbye to that kind of system and focus on Jesus alone, focus on His grace, focus on His love, focus on sharing His good news to the people. Sapagkat naniniwala ako, karamihan sa mga institutional churches na yan, puro programs nila ang napropromote. Especially the one with schools. I mean, secular schools. Oh, di po ba? Hindi na po si Jesus ang napropromote. Meron po akong nakitang kaibigan ko
pumasok din po siya sa isang Christian school. Tapos ngayon, parang pariwara ang buhay niya. Sabi ko, pare, bakit ano nangyari? Ganun. Di ba dati, nung nandun ka doon sa school na yun, run by a church, born again church, okay ka, ganun. Siyempre, sumasama lang naman ako para mataas ang grado ko, para mataas ang aking grade. Pero wow, it's so sad. Sabi ko, para importante you receive the Lord Jesus Christ. Then, parang hindi yata niya batid yung ganung mga turo. Dahil sabi niya may religion daw siya. See? Ang nakakatakot po, pwedeng magkaroon ng mga false converts sa mga ganyan. Yun lang po. My concern is for the church. Tayo po ang church, hindi po building. For the church to realize, hey, what are we doing? Diba? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. How about embracing the truth of the Bible? Diba? Come on, be free. Thank you. And Jesus truly loves us all.